Nakaranas na ba kayo ng kakaibang pagdurugo ng inyong gilagid? Malalaman natin kay Michael Matias kung paano ito mareremedyohan sa bago naming segment tungkol sa kalusugan. Nahihiya ka bang humarap sa tao dahil ikaw ay bungi? Nako, bakit nga ba nagre-resulta sa ganito ang ating mga ngipin? Simula yan, pagka yung puro hygiene ka, halimbawa, hindi ka nagpapalinis. Ang pagdurugo ng gilagid ay tinatawag na gingivitis. Ito ay sanhi ng pamumuo ng tartar sa paligid ng ating mga ngipin at maaaring magresulta sa mas malalang kondisyon. Kapag hindi naagapan, ito ay mapupunta sa pyorrhea o pamamaga ng gilagid at magpapatuloy sa pagkasira ng ngipin na mauuwi naman sa pagkakaroon ng bad breath o masamang hininga. Isa rin daw sa dahilan kung bakit patuloy na dumadami ang ganitong kondisyon ay ang kakulangan sa pera at nakakaligtaang pumunta sa dentista. Maaari ding bunga ng singaw, kakulangan sa vitamin C at trauma. Mainam na ugaliing gumamit ng mga toothpaste na mataas ang fluoride content at pag-inom ng mga pagkaing mataas sa vitamin C. Kung kayo naman ay nagtataka kung bakit may mga ngipin na maputi o madilaw, ito ay depende sa dami ng ating sugar intake. Ang ngiping madilaw ay bunga ng labis na pagkain ng asukal. Ayon kay Dr. Tan, paikot o pabilog ang gawin ng pagsisipilyo. Hindi din dapat madiin. Mas mainam din daw na gumamit ng toothbrush na komportable at hindi gaanong matigas. Payo pa ng doktor para maiwasan ang pagdudugo ng gilagid. They are for tip para to avoid that eating, Ang unang tip dyan, brush your teeth thoroughly. Number 2, visit friendly your dentist twice a year. Tapos pangatlo, drinks containing sugar. Kaya nagkakaroon ng dental caries, nagkakaroon ng gingivitis, yung mga ganun. Pangapat, sabi niya, sugar-free. Kapag nasunod ang 4 na payo na ito, mas malaki ang tsansa na maiwasan ang pagdudugo ng ating mga gilagid. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael Matias.